Nissan Sentra ECCS. From Tansa po ang may-ari nito. And nandito pa rin ako sa Cavite mga boss. Pasensya na mga bossing sa mga gustong pumunta at yung mga ni-risked ko. Pasensya na po kayo yung mga na-cancel. At ako lang po kasi mag-isang gumagawa. Ang dami pang nakapila. So kailangan natin ma-release itong mga to. Ito papaandarin pa to, nasunog yung wiring. Ito naman nung dinala dito mga bossing ay hard starting, and pag iniwan mo na nakalagay yung battery polos dito sa battery terminal, magde-drain ng battery. At ang lakas ng parasitic draw niya. So ang nahanap ko na salarin ay yung kanyang ignition switch. Ito, yan yung nagkakos ng drain. And nung i-check ko yung mga wires niya, maluluwag. So trinay ko muna ang paghiwa-hiwalayin, baka ako nagkakadikit-dikit. At nung ini-start namin, one click na siya. Pero maya-maya umusok na siya. So pinatay agad namin. Nawala nga yung parasitic draw niya, pero umusok naman siya. So ang ginawa ko ngayon, hininang ko muna, pero uulitin ulit yan dahil yung panghinang medyo pangit. Kailangan po yan kasi hindi gumagalaw-galaw. So hindi ito mahawakan kahapon, pero ngayon ayan o, nahawakan na siya, normal na yung init niya, and hindi na siya umusok. Kanina pa to nakabukas mga bossing, and itong kanyang gumana na gumana na yung gauge ng RPM niya. So isa pang issue nito mga bossing ay sobrang taas ng minor nung dinala. Pag binabaan, namamatay. At minsan pag ini-start mo, maingay ang makina, meron siyang knocking. So in-explain ko naman kay bossing kasi minsan meron, minsan wala. Tulad ngayon wala na, pino na siya kasi na-retiming ko na rin mga bossing. Ito pala ay in-overhaul noon, yun ang history niya, and then hindi na tumino. So nagbukas ako ng makina kanina, nag-retiming tayo, and syempre troubleshoot ng lahat ng dapat nating ayusin sa kanya dahil sumasakit ng ulo at bulsa ni bossing. Ito, mag-i-scanning ako and i-check ko naman mga bossing yung values ng mass airflow, kung tama ba yung calibration ng TPS. Basta pinandar ko pa lang siya at kinalikot yung mga adjustment screws niya, at ito na siya. Hindi pa final to. Ganda na ng minor niya, tahimik ang makina. Kaso mga bossing, kahit na-retiming ko na siya, ito siya. Delay Pero pagka na-rev mo na ng na-rev, pag na-rev mo na siya ng na-rev, hindi na siya magdi-delay. So pwedeng mag-cause po ng delay ay yung engine timing, pwede rin mag-cause ay yung distributor. Pagka medyo palyado ng distributor, pag faulty na, pwede rin na mag-cause ng delay ng reaction ng engine ay yung ECU. Pero sabi ni bossing ay napalitan na daw ng ECU ito. Automatic yung radiator fan niya, pero pag nag-on yung rad fan, bumabagsak, so hindi gumagana yung AAC niya. Ito, nandito kasi yung control niyan. Maaring sa command din ng ECU. Kasi mahirap nang maghanap talaga ng ECU nitong ECCS na talagang maayos pa lahat ng commands mga bossing. Minsan yung TPS wala na, yung command niya sa aircon tsaka sa radiator fan wala na, yung command niya para sa mga idle up, pag nag-on ka ng ilaw at tsaka pag nag-automatic on yung rad fan, wala na yung idle up niya. Ganun ang nangyayari. So napakaswerte natin kung makakahanap tayo ng kumpleto ang command ng ECU ng ECCS. Matulin tsaka fuel efficient. Pero ito rin yung isa sa pinakamahirap na patinuin sa GA engines. Isa pa yung pwedeng mag-cause ng delay, yung kanyang fuel system. At yun ang nahanap ko dito mga bossing. Tignan nyo, kita na agad ayan may fuel leak. Hindi na ko kumpleto yung supply niya ng gasolina doon na kailangan ng makina, kaya nadidelay yung reaction niya. Yung mga una, pangalawa na hinihila mo siya, delay yung reaction ng makina. Kalimitan ng ganun na mga sintomas mga bossing, meron leaking sa fuel system. Maaring leaking na ang fuel pressure regulator, o kaya may hindi kayo nakikita. Tulad nun, mahirap makita yon. Meron leaking ang fuel hose sa fuel line, or minsan dun sa kanyang sinkable hose sa loob ng tangke, yung hose ng fuel pump, yun, nagkakaroon ng crack. At minsan yung mismong fuel pump nasisira, nagkakaroon siya ng singaw mismo sa body niya. May mga nagawa na tayong ganyan. Mahirap mga bossing mag-troubleshoot. So eto mga bossing, ayusin ko lang yung
kanyang ignition switch, and then i-scanning ko, linisin ko yung throttle body, IACV, mga sensors niya, then calibrate ang TPS, palitan ko ng fuel hose ito, and then good na, pwede nang kunin ito ng may-ari. So ayan mga bossing,